Hello. One hot Americano, tall. One hot Americano for Joy. For Marie. Hello Captain fans! Magbunyi ha kasi naglabas ang ABS-CBN mga kasembreros ng kanilang post sa TikTok kagabi. Sabi dito, hello movie again. Tapos yun nga no, yung background music or sound ay yung mga linyahan nina Joy and Ethan sa Hello Love Again mga kasembreros. And sabi dito sa caption, kagabi na ito ha, fresh na fresh breaking news ito mga kasembreros. Sabi dito, Joy is gone but not ABS-CBN Films head Chris Guzman and ABS-CBN Films head of Creative Carmi Raimundo in Pinoy Media Congress 2025. Okay? Fresh na fresh ha, 2025. Inuulit po natin. With Hello Movie Again as their session topic, they comprehensively explained the impact of emerging laws and the pandemic in the entertainment industry and how ABS-CBN Films managed to be relevant amidst challenging times. So, nagkaroon sila ng Pinoy Media Congress 2025 para itong press conference na rin mga kasembreros, no? Hindi lang malinaw sa akin kung may mga audience dito kasi ang sa video at saka sa post nila ay parang sila lang, no? Sila Ma'am Carmi Raimundo and then parang interview sila mga kasembreros and si Sir Chris Guzman mga kasembreros. So parang may insinuation tayo na may kasunod na movie mga kasembreros ang Kathleen mga kasembreros, no? Talagang tayo po ay umaasa. Sana po ay dinggin mga kasembreros. So, ito kasi na parang Hello Movie Again. So parang may movie sila na niluluto na naman. And syempre ang mga Kathleenatics na nag-comment sa comment section, sabi nila dito, no? Iba talaga ang Kathleen, sana magkaroon ulit ng movie and ang Kathleen o kaya naman teleserye. Sabi ni Ira, wow. Sabi ng isa, congrats sa 1.6 billion Kathleen, kahit si VG at Kim Pao walang nakatalo. Vice ganda at Kim Pao ang sinasabi niya dito. No, wala ka talagang nakatalo, no? Talagang kahit yung 10 pelikula ng Metro Manila Film Festival ay hindi nila naabot yung 1 billion. And sabi ng isa, si Bing, sabi niya iba talaga ang impact ng Kathleen. Sila lang talagang dalawa ang magpapapuno ng cinema. O grabe, no? Talagang nakakapanindig balahibo bigla. True ba yan? Kailan kaya sa next year natas after teleserye naman iyakan naman to waiting? Sabi ng isa, Kathleen tandem is simply phenomenal. A good teleserye follow-up will be another hit for sure and will be appreciated by their fans. Tama, no? Saktong-sakto, no? Kasi kahit tayo nag-antay po. And sabi ng isa, Kathleen tandem is simply, sabi ng isa, Queen of Tears, hashtag Kathleen, tapos tinag niya pa yung ABS-CBN at saka GMA Network na TikTok accounts mga kasembreros. So, breaking news ito, alam kong may niluluto sila. Sabi nga natin, hindi yan madalian. Sometimes it takes a year para makapagluto sila ng project mga kasembreros. Dala ng shooting. So kapag movie kasi, yun, no, talagang 6 months ang kanilang ginugol mga kasembreros kasama. Hindi, kasi July yata sila nag-start ng press con una, tapos 6 months, no? 6 months, more than 6 months mga kasembreros. Pero ang tinakbo nito sa sinihan ay more than 8 months mga kasembreros, lahat-lahat na from film press con to production to shoot to taping mga kasembreros. So grabe, no? Nakita natin dito yung impact talaga ng ng Kathleen sa industriya ng pelikula. So magkakaroon tayo ng mga another pasabog kapag nag-post na naman ang ABS-CBN mga kasembreros. So ayun, no, talagang waiting tayo. And ang next item natin, ito another pasabog din to actually mga kasembreros, kasi nag-post dito kung tumatakbo pa ba si Ma'am Catherine, tapos ang sapatos niya dito is parang pareho, no, kaya Sir Alden mga kasembreros. So twinning sila ng sapatos actually. So kung hindi ako nagkakamali, parang time pa ito na pero no, spotted siya, no, na tumatakbo mga kasembreros. Pero kapag tumatakbo siya mag-isa, pero alam ko may kasama ito mga kasembreros. Kasi sabi sa comment dito, oh, I thought she was running recently too. Tapos sabi niya, nag-reply siya, she's still running, hashtag Kathleen.
So, pero kapag may nakikita naman sa kanya, maglalabasan naman ang maraming videos and pictures mga kasambreros. Pero in the meantime, ay low-key muna tayo na siya po ay tumatakbo ng mag-isa mga kasambreros. And then ito, may on-site registration na yung fun run, na lights camera run ni Sir Alden mga kasambreros sa May, or kasi May na ngayon. Sa May 4 naman po ito, no? Yung on-site registration nila maliban sa online. Sunday po ito, May 4, 6 AM yung kanilang assembly time. Tapos sa car free, Sundays sa Ayala Avenue. Ito po ay siguro hindi nila ina-allow yung mga yung mga magdadala ng sasakyan kasi nga 'di ba sila po ay tatakbo mga kasambreros. So kailangan lang talagang purely walang kotse or sasakyan na nakalagay doon or magpaparke mga kasambreros sa kanilang venue. And then ito mga kasambreros pangalawa sa last item natin, si Ma'am Katrina at Sir Alden ay pinagtabi na naman parehong anggulo ng nakabaliktad na sombrero mga kasambreros at saka naka-black na suot na t-shirt or panitaas. And then ito, last item natin, ang kulit ito mga kasambreros, si Sir Alden. Ang kulit ng kanyang outfit dito mga kasambreros, no, kulay white, no, ang linis tingnan ni Pops Alden. Hindi ko alam kung kailan ito, pero kakapost lang kasi ng admin and para saan to. Mga kasambreros, pero sobrang kulit ni Sir Alden. And ito isama ko na din summer outfit ni Ma'am Catherine mga kasambreros na naka-white din po siya at saka naka-white shoes. Pag white shoes, alam na kasi paborito ni Sir Alden ang white shoes, no? Sila po sa ating captain item siya, po ay pahingan po natin ng Word of God. At para po sa ating Word of God mga kasambreros ay napakaganda po nito. Ang title natin, sa kapangyarihan. 1 Corinthians 4:20 or Corinto 4:20, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi sa salita kundi sa kapangyarihan. Sa English, for the kingdom of God is not in word but in power. So dito po mga kasambreros sa 1 Corinthians 4:20, si Apostle Paul ay gumagawa ng isang profound statement, no, about yung nature ng kingdom naman ng Panginoon. At ang verse po na ito ay nagtuturo sa atin ng ng kingdom na hindi lamang siya salita, hindi lamang siya idle chatter. It is rooted, no mga kasambreros, it is rooted in power. The implications of this are significant for us believers or for us as believers. And ang verse po na ito ay nag-resonate, no, with many of us who have witnessed, no, debates about faith and religion where lofty words seem abundant but little action follows. So marami kasi, no, may mga organizations talaga, mga Christian organizations or groups mga kasambreros na nag-organize sila ng mga debate, ng mga question and answer portion about Bible, about faith, no. Pero no, kung makita mo talagang grabe yung palitan ng mga salita, no. Grabe yung exchanging of words mga kasambreros na nakakamangha, na akala mo mapapaniwala ka talaga. Pero little yung action, no? Kukunti yung application kumbaga pa mga kasambreros na ginagawa after na masabay yung mga words, no? Kung kaya sasabi dito na ang kapangyarihan o ang paghahari ng Diyos ay hindi lang sa salita, no? Hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. And Apostle Paul mga kasambreros, nagre-remind sa atin ng kahalagahan of the kingdom involved tangle effects and the spiritual authority. It's encouragement to live out our faith actively rather than just talking about it. So, yes, tama na na sinishare natin, no, tama naman na pinopost natin, tama na kinukwento natin. Pero ano yung ginagawa natin bilang tayo po yung tagagawa o tagasalita mga kasambreros o tagabahagi. Minsan kasi mas malakas yung impact ng buhay mo, actions mo, kaysa dun sa sinasabi mo. Okay? Kunwari, no, kahit na araw-araw ka mag-preach, araw-araw ka magsalita, araw-araw ka mag-share, kapag yung mapaggawa naman natin, yung ating actions in general, yung ating attitude towards other people, ay hindi naman dun akma dun sa sinasabi natin na sinasabi natin Kristiyano tayo, no? We fear God. We have Christ in our hearts, in our lives. Pero sa gawa, sa action natin ay hindi nakikita. So, ako ang tao, hindi siya maniniwala because ito nga sasabi dito, no, ang paghahari ng Diyos or kung tayo mismo, no, paghahari ng Diyos kasi tayo, tayo ng Diyos, no?
part tayo ng kingdom. So, yung lahat ng mananampalataya, kapag individual tayo, meron tayong kanya-kanya, no? Kanya-kanya na kingdom. Tapos kapag nagtipon-tipon, mas malakas siya, one whole kingdom, mga kasambreros. Pero kapag tayo lang po mag-isa, no, mag-isa tayo mga kasambreros, ay messenger tayo ng kingdom. So part din tayo in particular, in general. It's an encouragement to live our faith. So this means our lives, actions, and outcomes should reflect the power of God. So dapat magre-reflect sa atin. Kung hindi mo kayang ibigay ng kung anong wala ka. Kung kaya dapat na kung nag-share tayo about love, no? Dapat tayo din mismo nakita sa atin na mahal natin ating magulang, ang ating kapatid, ang ating asawa, ang ating mga anak, ang ating mga kaibigan, and so on, mga kasambreros. And if we speak about patience, speak about the power of God, no? Speak about faith, so dapat nakita sa atin na may pananampalataya tayo, and anything that we speak about must be shown and must be reflected, mga kasambreros, sa ating mga buhay. Sa ating buhay po, we might consider natin how does God's power manifest in our daily actions and words. Are we living out our faith practically, or are we merely discussing it? So iba kasi yung isinasa pamuhay natin kaysa sa sinasabi lang natin. Yung practice, yung practical or practicality versus yung theory. Yung teorya, dinidiscuss sa loob ng eskwelahan or sa room, mga kasambreros. Yung application niyan ay paglabas natin or kung doon na tayo mismo sa field. So parang nag-aaral tayo, no? Nag-aaral tayo, for example, ng nursing, no? Ang mga theories ay nandun sa loob ng room. Pero kapag nasa hospital na, doon na yung mismong application, mga kasambreros. Sa atin naman, sa ating pang-araw-araw na buhay, kunwari sa loob ng tahanan, sa trabaho, sa eskwela, kung saan man tayo mapadpad, no? Kahit sa simpleng mga pilahan lang ng mga tricycle dyan or nasasakyan, nag-aabang tayo ng masasakyan, mga kasambreros. So, yun yung yun yung ating field, no? Battlefield, mga kasambreros, kapag tayo ay nandun na sa mga situations na ganon. And this verse ay nagrepresent pa ng several important lessons sa ating buhay. Una, we learn that our faith must be lived out rather than just spoken about. So, yun nga, no? Sabi ni Apostle Paul, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ganon din naman ang gawang walang pananampalataya ay patay, no? Vice versa, mga kasambreros. How can we serve others and express love daily? Secondly, experiencing God's power requires active faith. So dapat active po yung ating pananampalataya. Hindi siya nadidrain siya, pero dapat ay automatic na nare-refill siya, mga kasambreros, kasi nga ay tayo ay nabubuhay araw-araw. So we deal with other people, no? Nakikihalubilo tayo, nakikipag-usap tayo sa ating mga anak, sa ating magulang, asawa, classmate, teacher, no, ating mga katrabaho, sa mga tao sa kapitbahay, sa tao sa labas, na tao sa social media, no, kahit saan, when we interact with other people. Let's not approach our spirituality. Let's not approach our spirituality as merely theoretical, but allow it to materialize every aspect of our lives. So yun nga, sabi natin kanina, hindi lamang siya teorya, kundi isa siyang practical na dapat ay ina-apply natin sa araw-araw nating pamumuhay. And another lesson is the value of humility. So yung pagpapakumbaba talaga, mga kasambreros. In a society that often values eloquence over substance, we are reminded to embrace a humble heart. So yun nga, no? Sa mundong punong-puno ng hindi na mapagpasensya, wala ng pag-ibig, wala ng care sa ibang tao, wala ng humility, let's be that kind of person na nagre-reflect ng ilaw at saka ng kingdom ng Panginoon, mga kasambreros. And lastly, we should be encouraged that we are not alone in our journey of faith. So hindi tayo nag-iisa. Parati nating tatandaan na kung sa pagpapatuloy natin sa pag-share at saka pagiging part ng kingdom ng Panginoon, na hindi lamang siya sa salita kundi sa kapangyarihan ng Panginoon, ay hindi tayo nag-iisa, because kapag tayo po ay ipinadala ng isang presidente sa isang lugar, expect na natin na meron tayong convoy, meron tayong kasama. So ganoon din po ang Diyos natin. Kapag tayo ay galing sa kanyang kaharian, part tayo ng kanyang kaharian, mga kasambreros. Kapag tayo po ay humahayo, kapag tayo nasa iba't ibang lugar na situations na ating buhay, ay meron siya mga angels na pinapadala bilang ating mga guards, mga kasambreros, or mga convoys. So yun po, no? Napaka sarap po ang pag-aralan ito, mga kasambreros.
Alright, so lang po in the meantime, nawa po pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of our Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next time po mga kasmerasan pa. Alam po.